Good morning kanatong tanan mga kamamis, mga papsis. De Oro City. Ani ana usabang programa ang Mami at Home sa matag Sabado. Alas 10 hangtod alas 11 sa sayong kaudtuhon mga ka-angel. Karon ang duha ka gwapa sa Angel Broadcasting nga sila si Ma'am Gemma Reyes Ubasa ug si Ma'am Letty Samayla. Nindot kay ilang mga pahiyom no. Maayong buntag kaninyong duha ma. Yes, maing buntag. Bayag. No, ang among main anchor. Okay, good morning sa tanan nga nakabyo sa among programa Mami at Home karong buntaga. Maing buntag pud sa tanan og again 5 months ago nga wala gid ko nyo nakita. So this is my first time nga makita na sab ko ninyo. So I hope this will be my start. Welcome kayo. back. Welcome Yes. back kay Ma'am Letty Samayla no. Yes. Thank you kayo sa inyong invitation nga maka-sit in ko sa inyohang program. Okay. Good morning sa among station manager and Rose Jackson din niya. O sa among program director in the Ryan Circle mo. Wala binagin sa among nagtimon. Ang among program director ang nagtimon sa among programa Mami at Home. Good morning usab sa among admin head, Sir Edgar Ferolino. Okay Ma'am James. No, sa kinatibok ang pwersa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services nga gipangunahan sa atong station manager nga si Roskia Chondinia ug sa atong station director nga si Ryan Ciricol Molo ug sa atong admin head nga si Sir Edgar Ferolino. Sa ato ang mga kaubanan diri sa Angel karon ang duha nato kagwapang mga kaubanan nga sila si Ma'am Gemma Reyes Ubasa ug si Ma'am Letty Samayla. Yes. Napa mo'y mga shoutout, mga greetings. Shoutout ko sa akong family nga wala pa na ako nasindan karon ande ay nagulat pud sila kay first time na pud nako. Murag nahibutang siya set 2 part 2 day sa ako ang program. So daghan na kay ako napod ko yung mga friends nga wala na ka sa kuan broadcasting. Yung ko nga actually wala ko nawala na alam ko yung mga importante na ginabuhat. So muna nga no gahapon lang ipangutana ko kagahapon. So, muna malipayon ko na ako karon. Okay, welcome back Ma'am Let. Okay, good morning sa among mga advisor diri sa Angel Broadcasting kang Pastor Reverend Pastor Hilda Chavez diya sa libunan kinabukid noon. Uban ni Pastor Julius diya sa Idahag ug sa among ay patron numero 5 Angel Efren Celsia. Asa among mga Angel Eye reporters. Jay Ferolino Kanin. Hello. Hello. Sa mga Angel Eye reporters at the same time mga sales supervisor diri sa Angel Broadcasting, Jay Ferolino Gatmin diha sa Malaybalay Bukidnon. Okay. Kang Angel Alfie Grandi diha sa Damulog Bukidnon. Ana siya sa 94.3 FM. Okay, so sa dili pa ta magpadayon sa atong mga greetings Ma'am Girl, i-welcome ang atong pag-interviewon karong buntaga. So, good morning di interviewon karong buntaga mga ka-angel no nga si Sir Tony Dizon. Usa siya ka toxic campaigner. Siya siya i-welcome mga ka-angel. Okay, magandang umaga kanimo. Magandang sir. umaga kay Sir Tony Dizon. Magandang umaga, sir. Hello, sir. Hello sir, di po namin kayo marinig. Hello, sir. Hello sir, good morning.
Okay. Di po siya marinig. Sandali lang, sir, ha? Okay, shout out din sa naglantaw na to karong buntaga, no? Si Ma'am Marge. O si Ma'am Anibi Cahilia Alcala. Okay na, sir. Yung mic mo daw, sir, naka-off. Hello, okay na po? Okay na. Yan. Umaga, dalawa mong kasama dyan sa studio. First time ko po dito sa Angel Broadcasting. Hello, sir. Good morning, Sir Tony Dizon. Na, ikaw isang toxic campaigner po, sir? Yes. Sa nakabase, sir? Toxics. Okay. Matagal na yung aming NGO since 2006 pa. Pangunahin sa campaign namin ay related to environment at issue ng mga toxics at saka mga waste. Yan yung aming binibigyan ng priority. Okay, saan po ba kayo nakabase ngayon, sir? Ngayon ay sa Manila kami nakabase, pero meron kaming mga ilang partners sa Bicol, Central Luzon, at sa ilang parte lang sa Mindanao. Sa Cagayan de Oro, mayroon po ba dito? Wala pa pero baka pwedeng tulungan mo kami, Ma'am Angel, at yung mga kasama natin dyan sa studio para makahanap tayo ng mga bagong partner, especially dyan sa Cagayan de Oro. Okay, sir. Sige, sir. Welcome po kayo dito sa Cagayan de Oro City. Sir, tanong namin, ano pong layunin niyo po? Bakit ban ang pagbibinta ng kandila ngayon? Unang-una, matagal na natin ito na campaign dahil nga doon sa may mga ilang kandila tayo na nadiskubre noon na kung saan merong tinatawag na LED core wick, o ito yung parang nicha pero merong LED wire sa loob. Delikado kasi ito, lalo na't papalapit na yung undas. Bagamat may mga ibang kandila na available sa market ngayon na kumbaga safe, pwedeng gamitin. Ang difference sa pagkakaiba niya ay yung mitya na medyo parang nakalaylay o naka-down ito, ibig sabihin wala siyang wire doon sa loob. Pag napansin po ninyo na yung wire ay masyadong naka-straight siya, ay medyo magduda kayo. So pwedeng tingnan, buksan yung mitya nitong mga kandila, tapos tingnan po ninyo kung merong maliit na kulay gray o di kaya ay kulay black na parang metal doon sa loob. Wag nyo na po yun bilhin. Maaari nga sana ay i-report ito. Naglabas ng advisory ang Food and Drug Administration noong 2015 para nga ipagbawal yung paggamit nitong mga LED at tinatawag na LED core wick, o ibig sabihin yung may klase ng LED na wire doon sa mga kandila. So, hindi lahat. So, hindi lahat ng kandila na may LED. Hanapin lang yung mga Hindi po. In fact, meron pa nga ngayon klase ng mga candle, mga kandila na merong wax, meron ding gel type, at meron ding electronic. Medyo kung ayaw mong sindi ng kandila, di dalhin mo na lang yung parang electronic type. Ang delikado naman dito sa mga electronic type ay yung button cell batteries na ginagamit na baka mapaglaruan ng mga bata. Oo, nakakasira yun ng kalusugan. Correct. Sir, kung di mabantayan ng mga kapulisan, di ba bawal yung... Pero sa hindi po ba bawal yung pagbibinta? Bawal din po ang pagbebenta nun. Bawal ang pagbebenta at bawal din po ang paggamit nito. Pero kung hindi mabantayan, sir, ng mga kapulisan na nagbibinta sila doon sa cemetery, ano po ba nila o kaso kung mahuli sila sa mga kapulisan natin? Unang-una, meron tayong tinatawag na
FDA Act o yung Food and Drug Administration Act. May penalty po yan, may karampatang parusa doon sa mga mahuhuli na nagbebenta nito. Ikalawa, dahil nga po ito ay national regulation dito sa ating bansa, maging ang mga kapulisan ay may kapangyarihan po na manghuli. Parang katulad dito ng mga paputok pagdating ng bagong taong may mga pinagbabawal po. So kahit na walang FDA present doon sa mga pamilihan, ay pwede na mismo ang mga local government o di kaya ay mga kapulisan ang manghuli. At dahil nga po ito ay ipinagbabawal dito sa ating bansa. Okay, may tanong ba? Maging dyan sa Cagayan de Oro, bawal din po. So lahat po yan, ma'am, sir, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, sir. Yes po. Okay, may tanong ka, Ma'am James? Yes, I'm Gemma Reyes, sir. Gemma Reyes Obasa. Ang tanong ko, anong mangyari sa nakabili tapos ano ba yung sinindihan na, anong mangyari pag ang nabili niya na kandila ay yung mayroong lead core wire? Anong mangyari? Maganda yung tanong mo, Ma'am Gemma. Yan nga yung susunod ko na sasabihin. Bakit globally, hindi lang po dito sa Pilipinas, globally, marami ng mga bansa ay nagpo-push para tanggalin yung paggamit ng lead dito sa anumang klase ng produkto, kabilang na yung mga kandila. Bakit? Dahil sa unang-una, alam naman natin dito sa practice natin dito sa Pilipinas, yung pagpunta natin sa mga sementeryo, halos lalo lang doon sa mga public or even kahit doon sa mga private cemeteries, dikit-dikit yan, no? At pag nagsindihan ng kandila, halos siguro hindi lang isang piraso, kundi napakarami. Sir. Oo, daghan. Tama ba ako dun sa Bisaya? Tama po. So, pag sabay-sabay yan, meron niyang, dahil nga ito ay merong wire sa loob, automatic siya magiging parang fumes, parang usok. Okay. At yung usok ay may tendency na ma-inhale natin. Napakadelikado nito, kabilang nga yung lead doon sa tinatawag na chemicals of concern ng World Health Organization. Dahil nga sa dulot na pinsala nito, particularly sa utak. Kung medyo yung mga kababayan natin nakakalimot magbayad ng utang, ito po yung parang pinaka-classic na example. Baka merong lead na yan, no, na exposure. Kasi yun po yung epekto niya. Yung memory loss, kasama dyan. Sa mga bata, mas lalong napakadelikado. Ang isang parang example nito ay humihina siya sa kanyang pag-aaral, hindi na siya masyadong attentive sa school, minsan may aggressive siya. Parang katulad ng ang isang example ng mga experts dito ay yung merong cases ng tama ba ako sa spelling ko, ay ADHD na syndrome. Halos similar yung symptoms nito. Humihina yung utak, sabi nga doon sa word, hindi ko alam kung anong word sa Cagayan de Oro nito, yung nakakabobo ba? Yung nakakabobo yung nakabugo, yung, sir. Mabugo ta. Yun, tama. Yan, yun yung epekto. Isipin na lang natin, no, sa mga cemeteries natin, halos napakadaming tao magsisindi sabay-sabay. At kung fumes na yan ay dahil nga nasa hangin na siya, so hindi na lang ang maapektuhan yan ay yung nagsindi, but rather yung mga katabi, yung mga nasa likod, dahil nga magiging airborne yung exposure nito. Kaya napakadelikado ng exposure sa lead. At siguro samantalahin ko na mga mamchi na nandyan, Cagayan de Oro. Next week po ay naipost na rin namin ito sa aming social media platform sa Facebook. Next week po ay International Lead Poisoning Prevention Week. Very timely po ito dahil nga sa halos lahat na ng mga bansa ay gusto nang mag-eliminate, magtanggal na ng paggamit ng lead sa anumang klaseng mga produkto, kabilang may mga kandila, mga laruan, ano pa ba, napakadami kasi ng mga pintura kabilang dyan.
ay Marami. very timely. Kaya kung bibigyan niyo ako ng opportunity uli next week na ma-imbita sa inyong himpilan, ay yon, pag-usapan po natin yung mismo yung patungkol dito sa exposure sa lead, bakit pinupush na dito sa ating bansa. Bagamat regulated na ito, Ma'am Gemma, ay ibig sabihin pag regulated meaning pinagbabawal na po talaga. Pinagbabawal sa mga laruan na gamitin ng mga manufacturer. Sa pintura po, nakakatuwa dahil dito sa Pilipinas ay meron na tayong tinatawag na mga lead safe paint. Ibig sabihin, ano na po ito? Kumbaga, nasa ligtas na limit na yung ginagamit na lead. Pero hindi pa lahat ng mga pintura. Take note po, hindi pa po lahat ng mga pintura. Yung siguro mga kilala lang natin ng mga brand, yes, lead safe na sila, pero yung mga ibang medyo locally manufactured or medyo maliliit na mga kumpanya, hindi pa po nagsiswitch, hindi pa po nagpapalit ng paggamit or hindi pa nila tinatanggal yung paggamit ng lead. So, Okay, sir, good morning. I'm Letty Zamayla. So, isa pa sa nabasa namin sa inyong program is yung sa election, yung APAL. So, Tama. Yun po yung background ko since ngayon. mauuna pa yung election sa UNDAS, so maaari po ba naming malaman kung ano pa ba ang malalim na sa inyong programa? Alam naman natin, nagsimula na kahapon or nung isang araw yung campaign period ng ating mga local candidates aspiring for barangay at saka sanggunian. Bago pa mag-start itong campaign period, during the time pa nung filing pa lang ng candidacy, ay nanawagan na tayo na sana ay mas maging malinis at hindi puno tayo na naman ng basura dito sa darating ng eleksyon. At kabilang po doon sa aming ipinanawagan ay yung paggamit ng mga eco-friendly materials. Napakahalaga po nito dahil sa mga nadaang election dito sa atin, national, noong kailan ba yun? 2020, 2021, 2022, ay kada eleksyon na lang po ay halos napakarami ng basura na nalilikha dito sa atin. Dito nga sa Metro Manila, halos makikita mo talaga na talagang kumbaga kung saan-saan na lang ipinapaskit ng kanilang mga campaign material. Siguro baka dyan din sa Cagayan de Oro ay halos kapareho lang din yung nangyayari. Okay. Wala doon sa mga kumbaga bilang lang yung ating mga common posting areas na ipinalaga ng COMELEC. Doon po nagre-result tayo doon sa ano yung klase ng materials na ginagamit. At ang pinakapangunahin pong nakikita natin hanggang sa ngayon ay yung paggamit po ng mga plastic at saka yung PVC tarpaulin. 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 Sa dalawang klase ng materials na to, bukod doon sa iba pa na ipinagbabawal kung may mga plastic na mga items, ay pinagbabawal po yan ng COMELEC. Dito sa dalawang pangunahin na to, yung plastic poster at saka yung tarpaulin, alam naman natin, even yung Pangulo natin ay nanawagan na ng kanyang first SONA na talagang napakalaki ng problema natin sa plastic pollution dito sa ating bansa. Kaya dapat talagang kumbaga maglaan ng programa para ma-minimize yung paggamit nito. At yun po yung pinanawagan namin sa COMELEC na maglabas ng resolution para ipagbawal na talaga sa susunod pa ng mga eleksyon itong paggamit nga ng mga plastic poster or posters na gawa sa plastic o di kaya gawa sa PVC dahil nga po napakataas po ng toxic chemical na may present dito sa ganitong klaseng mga materials. Okay po. So sa lahat po ng mga kandidata, natalo man o yung mga nananalo, so maghinlo. Ano ba yan? Maglilinis tayo ng eleksyon. Right. So isa po yung panawagan sa mga kandidato. Ng clean up. Kasi nangyayari pagkatapos ng eleksyon, pag nanalo, sige, merong parang volunteer na mga maglilinis.
yung mga natalo, hindi na, wala. Sabi nga, uuwi na lang yan Parang wala na ata. naluhaan, ano, kasi tato. Oo. So my question, Yung panawagan namin, even sa COMELEC, na talagang mandatory oo. magsagawa ng clean-up drive right after the election. Total, mabilis naman din yung proseso ng election dito sa atin. In a few hours ay malalaman na kagad kung sino yung nanalo. O bagamat medyo matagal nga lang yung proclamation. Pero right then and then, after the election sana, the following day, ay magsagawa na kagad ng clean-up drives yung mga nanalo o di kaya ay natalong kandidato. Okay, so may mga tanong pa thank po you ba kayo? kayo, sir, for sharing with us your sa inyo sa inyong NGOs, no, nga concern about Health. environmental issues, Yeah. diba? And then also, of course, health issues na pod. Ne? Okay, thank you so much. Salamat na po. Any questions? Oo, sa po na panawagan po sa mga mamamayan. Okay, sige, Oo, sir. papasalamat kami, ma'am, dyan sa inyo, sa Angel Broadcasting, dahil nga kahit wala kami dyan, sa Cagayan de Oro ay nakakaabot yung aming mga advocacy, yung aming mga panawagan para ligtas yung ating mga mamamayan. Okay. So maraming Yan salamat po. Thank you so much, Sir Tony Dizon, Toxic Campaigner. Thank you, sir. Hanggang sa susunod po. Thank you, sir. Salamat, God salamat sa bless. inyo. Ako, sir. God bless. Thank you. God bless. Okay, yun po mga ka-angel, mga viewers, si Sir Tony Dizon from Manila, isang toxic campaigner. So mga mami, no? Atong kandila, atong direct. Yung kandila. Ang mga kandila, nahisgutan naman ginato ni kandila. Dapat ang eleksyon sa atong hisgutan. Sige. So, matod ni unsa kato siya, ma'am girl? Sir, Tony Dizon. Ah. Sa tanan nga nakalantaw sa among programa sa Mami Atom karong buntaga, ngayong umaga magtagalog tayo para Sige. makaintindi si sir. Okay, so lahat ng mga kandila bawal na ipagbili. So kung bumili ka man talaga, tingnan mo muna kung meron bang lead wire, lead core, ano bang tawag doon. Kailangan walang lead, core, Kailangan wire, walang something. lead. mas Kasi maganda kung bumili kayo ng kandila, yung nakalaylay yung nasa dulo niya, nasa Yung taas. thread. Okay. Yung yung thread, ba yun? Lambo. Lambo. Nakalaylay yun, nakalaylay siya. Wala yung wala yung left. walang Pero pag naka-straight lang siya, yun. yun, parang meron talaga yun. So, i-check nyo muna mga ka-angel viewers, no? Hindi maganda ang epekto. Pwede naman natin i-check yun. Ay,